Isang Sabado ngang hapon sa Silangan Mall ay palaging may dalang kakaibang uri ngang liwanag. Isang makintap na kislap mula sa mga sahig na gawa sa marmol at mga salaming elevator. Matatagpuan sa isang mayamang sulok ng Alabang, ang sentro ay lumago mula sa isang solong butik na binuksan noong huling bahagi ng 1970s tungo sa isang malawak na komplikadong ma-designer storefront, mga tindahan ng relo, at mga pabango. Sa labas, ito ay isang destinasyon. Para sa mga nagtatrabaho sa loop, ang lugar ay naging isang entablado kung saan ang panlabas na anyo ang tanging mahalagang pera. Sa mas mababang pasukan, ang para sa mga service vehicle at mga simpleng sasakyan, pumasok ang isang lalaking hindi tumutugma sa kasuotan ng mga parokyano sa itaas. Si Jose Joey Reyes, 29 taong gulang, ay hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak na babae. Siya ay may taas na higit sa 6 na talampakan, malapat ang balikat dahil sa maraming taon ng pagbubuhat ng mga gamit sa masisikip na espasyo. Ang kanyang maitim na kayumangging buhok ay maikli ang gupit, at ang kanyang mga mata ay mayroong pagot ng isang taong nagtrabaho ng 2 dagdag na night shift para lang makabili ng isang pares ng sapatos. Ang kanyang maong na jacket ay malambot na sa kalumaan. Ang kanyang pantalon ay madilim at hindi sunot sa moda. Ang kanyang brown na leather na bota ay pinunasan niya noong umaga. Bagaman ang mga suwelas ay nagsasabi ang katotohanan kung gaano karaming milya na ang nalakbay niya. Sa tabi niya, si Lilia Reyes, 6 na taong gulang, ay sumasabay sa kanyang mabilis na maliliit na hakbang. Ang kanyang kayumangging buhok ay nakatali sa isang bahagyang tabinging ponytail dahil nakpumilit siyang gawin ito sa sarili. Nakasuot siyang malambot na pink na cardigan sa ibabaw ng puting sando, isang maliit na paldang maong, at puting sapatos na medyo masikip na sa kanyang madaliri. Hawak niya ang isang pelus na kuneho na nagnangalang Daisy sa kanyang dibdib. Ang parehong kuneho na ibinigay ng kanyang yumaong ina sa kanya noong siya ay 3 taong gulang. Ginamit ni Joey ang bahagi ngang kanyang kinita mula sa isang emergency repair nung nakaraang gabi upang dalhin ang kanyang anak dito para sa isang partikular na dahilan. Ang kanyang lumang sapatos ay bumibitak na sa tahi sa may daliri at hindi siya nagreklamo kahit minsan. Pagpasok nila sa pangunahing concourse, nagtanong si Lilia sa isang maliit at umaasang boses kung maaari ba niyang piliin ang puting pares na may maliit na laso. Ngumiti si Joy at sinabi sa kanya na kung kasya ito sa kanyang mapa at makatuwiran ang presyo, iyon ang bibilhin nila. Hindi niya ipinakita sa kanya ang kanyang paksulyap sa mga presyo sa likod ng salamin ng mga tindahan. Isang babaeng naka-tailored coat ang dumaan sa kanila at mabilis na tiningnan ang kanilang madamit bago umiwas ng tingin. Isang batang clerk sa perfume counter ang nagalok ng isang maliwanag na ngiti sa lalaking nakasuwet 2 hakbang sa likod ni Joy, ngunit hindi man lang binati si Joy o si Lilia. Wala sa mga iyon ang ikinagulat niya. Lumaki siya sa ganoong uri ngang magalang na pagwawalang bahala. Patungo sa gitnang rotunda, nagsimulang makaroon ngang kaguluhan malapit sa pasukan ngang isang botik na ang nga bintana ay nagpapakita lamang ngang malambot na cashmere at isang botengang pabango sa isang marmol na pedestal. Ang pangalan sa itaas ng pinto ay Casa de Herencia sa gintong sulat kamay. Pagkatapos ay narinig niya ang isang boses na malinaw na tumagos sa ingay, sapat na matalas para hiwain ang marmol. Palabasin, yan bago pa niya takutin ang mga totoong customer. Sa loop ang maliit na bilok ng mamanonod ay nakatayo ang isang babaeng hindi nabibilang, hindi ayon sa pamantayan ng mataong nakatingin. Si Elena Filar, 74 taong gulang, ay bahagyang nakatagilid habang isang kamay ang humawak sa kanyang pulso. Ang kanyang kulay abong buhok ay nakatali sa isang mababang bun. Ang kanyang kulay abong kardigan na lumambot na sa edad ay maluwag sa kanyang nga balikat. Ang kanyang kayumangging palda ay malinis, ngunit simple. Sa kanyang balikat ay nakasabit ang isang lumalumang canvas bag na may strap na nagsisimula ng masira sa tahi. Hindi siya mukhang galit. Mukha siyang pagod at nahihiya sa paraang minsan ay tinitiknan ng mga matatanda kapag napaktanto
Nilang tinatrato sila bilang isang bagay sa halip na isang tao. Ang kamay sa kanyang pulso ay pag-aari ni Nestor Cruz, 38 taong gulang, ang security guard na nakatalaga sa rotunda. Hindi siya isang malupit na tao sa kalikasan, ngunit natutunan niya noon pa na ang pagpapanatili sa kanyang trabaho ay nangangahulugang gawin kung ano ang sinasabi nga taong mas maganda ang damit. 3 talampakan ang layo ay nakatayo si Amanda Torres, 35 taong gulang, ang manager ng butik. Ang kanyang blonde na buhok ay nakatali sa isang masikip na buhol at nakasuot siya ngang itim na blazer sa ibabaw ng puting silk blouse at itim na pencil skirt. Ang kanyang matakong ay nakdakda 4 pulgada sa kanyang tangkat na sanay ng tumayo ng mas mataas kaysa sa ibang tao. Sinubukan ni Elena na ipaliwanag sa mahinang boses na hinihintay niya ang kanyang apo na kailangan lang niyang umupo saglit. Pinutol siya ni Amanda. Sinabi niya na hindi comfortable ang mga customer sa loop, na ang Silangan Mall ay hindi isang silungan para sa mga walang mapupuntahan. Nang subukang sabihin ni Elena na hindi siya walang tahanan, binigyan siya ni Amanda ngang isang manipis na ngiti at nagtanong, kung ganon, bakit ganyan ang itsura mo? Ang tanong ay mas tumama kaysa sa anumang insulto. Ito ay isang tanong na hindi nangangailangan ng sagot. Ito ay isang hatol. Hinila ni Nestor ang pulso ni Elena at natisot ito. Ang lumalumang canvas bag ay nahulok mula sa kanyang balikat at tumama sa marmol. Ang tahi ay bumigay. Isang maliit na lalagyan ng gamot, isang nakatuping puting panyo, 3 lumang litrato sa isang papel na sobre, at isang piraso ngang papel na may sulat kamay na mga titik ang kumalat sa makintap na bato. Sinubukan ni Elena na yumuko, ngunit pinanatili siyang tuwid ng hawak ni Nestor. Ang panyo ay lumapit sa gilid ng karamihan at isang lalaking naka-charcoal suit ang lumakad sa ibabaw nito nang hindi tumitingin sa ibaba na nakasimangot sa abala. Ilang manonot ang nagsimulang itaas ang kanilang mga telepono. Karamihan ay hindi nag-video para tumulong. Isang empleyado sa loop ng butik ang nagtakip ng kanyang kamay sa bibig para itago ang isang ngiti. Ilang talampakan sa likod ni Nestor, huminto sa paglalakat sina Joey at Lilia. Si Lilia ay sumiksik sa gilid ng binti ng kanyang ama, parehong braso ay mahigpit na nakayakap kay Daisy. Ang kanyang kasiglahan kanina ay nawala. Pinanot niya ang pamumula ngang pulsong matandang babay sa ilalim nga hawak ni Nestor. Pinanot niya ang puting panyo na nakaroon ng itim na marka sa isang sulok ng tapakan ito ng isang dumadaang sapatos. Itinaas ni Lilia ang kanyang mukha kay Joey at nagtanong sa pinakamahinang boses na ginamit niya buong hapon, "Daddy, bakit po nila sinasaktan yung matandang babae?" Hindi agad sumagot si Joey. Nakita niya kung paano yumuko ang mga balikat ni Elena, kung paano patuloy na inaabot ng kanyang libreng kamay ang bag na hindi niya mapulot, kung paano bahagyang itinaas ang kanyang baba dahil ang dangal ay hindi na mamatay dahil lang sa isang estranghero na nagpasya na dapat itong mamatay. Pagkatapos ay sinabi ni Lilia, mas mahina pa, kamukha po niya si Lola. Ang ina ni Joey ay namatay, 3 taon na ang nakalipas. Naalala lang siya ni Lilia sa pamamagitan nga litrato at mga kwentong kanyang ama. Ang alaala na iyon ay naging sukatan niya kung ano ang dapat kahulugan ng isang matandang babae sa isang pamilya. Muling narinig ang boses ni Amanda sa rotunda, mas mababa ngayon, mas tiyak, kalatkarin mo siya, palabas kung kinakailangan. Humikpit ang hawak ni Nestor. Ang kamay ni Joey na kanina'y nakapatong lang sa balikat ng kanyang anak ay dahan-dahang umalis. Ang kanyang dibdib ay naging napakatahimik. Inilibot ni Joey ang kanyang tingin sa mamanunod. Sapat na ang bilang mga tao para punuin ang isang maliit na silid-aralan. Ang ilan ay nakasuot ng tailored coat. Ilan ay may dalang mas shopping bag na ang hawakan pa lang ay mas mahal pa sa tuition ng kanyang anak para sa isang taon. May 2 empleyadong tindahan na naka-apron na may brand. Mayroong isang naka-uniformeng concierge mula sa information desk. May mga ina na may mga stroller, mga retirado na may mga tasaang kape, mga negosyanteng naghihintay sa kanilang mga asawa,
wala ni isa sa kanila ang lumapit. Isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakabege na kowat ang tila kikilos na, ngunit hinawakan ng lalaki sa tabi niya ang kanyang manggas at yumiling. May ibinulong siya tungkol sa hindi pakikialam. Bumaksak ang kanyang magabalikat at ibinaling niya ang kanyang tingin sa sahig. Isang batang empleyado mula sa kafe sa kabilang koridor ang tumingin kay Elena na may bukas na simpatya, ngunit nang dumaan ang mga mata ni Amanda sa kanya, yumuko ang batang babae at nakpanggap na nakpupunas ng isang tray. Naintindihan ni Joey noon na ang problema ay hindi lang isang malupit na manager o isang masunuring gwardiya, ang problema ay ang mismong hangin sa lugar. Bawat tao sa rotunda na iyon ay nakpasya sa sandaling tinasa nila si Elena na ang kanyang dignidad ay maaring pag-usapan dahil ang kanyang madamit ay luma, ang kanyang bag ay manipis, at ang kanyang buhok ay hindi nakaayos. Ang katahimikan ay hindi isang aksidente. Ito ay isang kasunduan. Si Elena, nanginginig ang kanyang libreng kamay, ay dinampot ang piraso ngang papel mula sa sahig at inyalok ito. Kinuha ito ni Amanda nang hindi naktatanong. Binigyan ito ngang isang mabilis na sulyap at ngumitingang-ngitingang isang taong nakapagpasya na kung ano ang iisipin. Sinabi niya na ang babae ay maaring magsulat ng anumang pangalan sa anumang piraso ng papel upang bigyang katwiran ang paktayo kung saan hindi siya nabibilang. Si Lilia, na halos hindi umiyak sa publiko, ay nagsimulang umiyak. Hindi malakas, hindi humihikbi. Dalawang maliit na luha lang ang nakatakas ng walang pahintulot na dumaloy sa kanyang mapisngi bago niya ito mapunasan. Pinaisipan ni Joey ang lahat, Juanjin isipan, maari siyang tumalikot, maari niyang buhatin ang kanyang anak at maglakad papunta sa tindahan ng sapatos, wala siyang abogado, walang pera para sa mamulta. Kung magiging pisikal si Nestor, may posibilidad na magtapos si Joey sa kulungan. Ngunit si Lilia, na nakatingin sa kanya ngayon na may dalawang basang marka sa kanyang mukha, ang nagsara sa opsyong iyon. Hindi niya pinapanot ang ama para matuto kung paano maging ligtas. Pinapanot niya ang ama para malaman kung anong uri ngang tao siya. Naalala niya ang isang pangungusap na sinabi ngang kanyang ina sa kanya minsan, sinabi nito sa kanya na huwag, hayaang makita ngang isang bata na yumuko siya sa harap ngang kalupitan. Si Lilia, halos pabulong, ay nagtanong, "Daddy, hindi po ba dapat nating tulungan ang mga matatanda?" Yumuko si Joey sa tabi niya. Sinabi niya na dapat nga. Sinabi niya sa kanya na tumayo sa tabing marmol na haligi kung saan niya ito makikita. Ibinigay niya ang maliit na shopping bag na may kahon ng sapatos sa makamay nito para mayroon itong hawakan at pagkatapos ay tumayo siya. Naglakad siya tulad ng pagpasok niya sa isang silid ng makina na hindi pa niya alam na mababa ang kanyang bigat. Lumitaw siya sa pagitan ni Nestor at Elena at humarap para ang kanyang katawan ay pumagit na sa kanila. Tiningnan niya si Nestor sa mukha at sinabi ang tatlong salita, "Bitawan mo siya." Bahagyang napaatras ang ulo ni Nestor. Sinuri niya si Joey mula sa gasgas na kuwelyo, kanyang damit hanggang sa gasgas na katat ng kanyang bota, at ang kanyang bibig ay nahugis ng isang mahinang pagngisi. Tinanong niya si Joey kung sino siya, kung pamilya ba siya. Sinabi ni Joey na hindi. Sinabi ni Nestor na umatras siya, na hindi niya ito negosyo. "Naging pakialam ko na ito," sabi ni Joey, "nang pagbuhatan mong kamay ang isang matandang babay." Ang pangungusap ay may uri ngang katahimikan na mas malayo ang nararating kaysa sa siga. Dalawa pang telepono ang itinaas sa karamihan, at sa pagkakataong ito ang makaong may hawak nito ay hindi nakangiti. Isang babae malapit sa harapan ang humakbang papalapit. Lumapit si Amanda ngang tatlong maikling hakbang, ang kanyang mga takong ay gumagawa ngang matatalim na tunog sa marmol. Ipinaliwanag niya na ang Silangan Mall ay may mga patakaran, na ang Casa de Herencia ay may mga pamantayan, na ang mataong nasa kondisyon ng babae ay madalas na naglalagi malapit sa maka-luxury boutique para manghingi ng pera. Tinanong siya ni Joey, nang walang imik, kung humingi ba ng pera ang babae sa sinuman. Kumurap ang mga mata ni Amanda, hindi siya direktang sumagot.
Sinabi niya na naging gulo ang babae. Dahan-dahang yumuko si Joey. Pinulot ang lalagyan ng gamot, ang mga litrato, ang panyo, at ang piraso ngang papel mula sa sahig at inabot ito kay Elena. Ang kanyang mga daliri, nang dumampi sa kanya, ay nanginginig ng husto kaya't pinanatili niya ang kanyang palat malapit sa kanya ngang isang sandali upang patatagin siya. Tinanong niya ito ng mahina kung nasaktan ba ito. Sinabi niyang hindi, bagaman ang kanyang pulso ay nagiging malalim na rosas na sa ilalim ng balat. Ibinaling ni Amanda ang kanyang atensyon ng buo kay Joey. Sinabi niya na hindi niya naintindihan kung paano gumagana ang high-end retail, na ang butik ay may kliyenteng kailangang protektahan. Nakinig si Joey hanggang sa matapos siya. Pagkatapos, ay sinabi ng pantay na sapat ang kanyang naiintindihan para malaman na walang brand na narinig niya na kailangang kalatkarin ang isang matandang babae sa marmol na sahi na parang basura. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa karamihan, mahina ang gunit malinaw. Si Amanda ngayon ay nakatayo sa gitna ng isang lumalaking audience na nagsimula ng pumani. Security. Sabi niya ng matalas, alisin din siya. Ang pangalawang guwardiya, isang mas batang lalaki na may patak na mukha at maikling buhok, ay nag-atubili. Ang pag-aatubili ay tumagal lamang ng isang sandali, ngunit sapat na iyon para makita ito ni Amanda. At ang nakita niya ay mas nakpagalit sa kanya kaysa sa orihinal na babaeng sinusubukan niyang palabasin. Tiningnan niya si Joey mula ulo hanggang paa na may theatrical na kabagalan. Sinabi niya na marahil ay pumasok siya sa mall para tumingin-tingin sa mga bagay na hindi niya kayang bilhin. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Lilia na nakatayo pa rin sa tabi ng marmol na haligi, parehong braso ay nakayakap kay Daishi at sa maliit na kahon ng sapatos. Ang mga mata ni Amanda ay huminto sa puting sapatos ni Lilia, ang mga medyo masikip na, at nagbigay siya ngang isang maliit na ngiti, ang uri ngang ngiti na ibinibigay ngang ahas sa isang daga. Baka dapat magsimula ka sa isang tindahan na kaya mo talagang bilhin, sabi niya, sapat na malakas para marinig lahat sa loob ngang 20 talampakan, nakbago ang buong mukha ni Lilia. Tumingin siya sa kanyang sariling sapatos, ang nga pinagtrabahuhan ng kanyang ama ng 2 dagdag na night shift para mapalitan, at isang pamumula ang umakyat sa kanyang nga pisngi na walang kinalaman sa init. Nakita ito ni Joey. Ang pulso sa kanyang lig ay gumalaw ng isang beses, dahan-dahan, at gumawa siyang isang sadya na desisyon na huwag itong hayaang gumalaw ng 2 beses. Naintindihan niya na ang pinakamahalagang taong nanonood ay ang maliit na batang babae sa tabi ng haligi, at na anumang galit na ipakita niya ay magiging aral na dadalhin nito pauwi. Bahagya siyang lumingon para makita ni Lilia ang kanyang mukha at sinigurado na ang kanyang ekspresyon ay matatag. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Amanda. Ang mga sapatos ng anak ko, sabi niya, ay may mas maraming katapatan kaysa sa buong tindahan mo. Ang linya ay tumama sa karamihan na parang isang batong ibinagsak sa malalim na tubig. Isang maikli, nagulat na tawa ang sumabog mula sa isang tao sa likuran at mabilis na pinigilan. Isang lalaking naka-navy overcoat ang ibinaba ang teleponong hawak niya at napatingin. Nagbukas ang mga labi ni Amanda. Pagkatapos ay naksara. Pagkatapos ay tinanong niya ito sa parehong pantay na boses ng 3 tanong. Tinanong niya kung may ninakaw ba si Elena. Hindi sumagot si Amanda. Tinanong niya kung may pinakbantaan ba si Elena. Hindi sumagot si Amanda. Sinabi niya sa katahimikang sumunod, kung ganon, ang pinarurusahan mo ay hindi isang krimen. Ito ay kahirapan. Ang rotunda ay naging sapat na tahimik na muling narinig ang malambot na instrumental na musika mula sa mga speaker. Isang teenager na babae sa audience ang napaluno. Isang lalaking nakakulay abong suit ang tumikhim at umatras ng isang talampakan. Itinaas ni Lilia ang kanyang ulo. Ang maliit at walang saysay na kahihiyan na ibinigay sa kanya ni Amanda na parang regalo ay nagsimulang maglaho. Palabasin sila. Sigaw ni Amanda kay Nestor,
Itinuturo silang tatlo. Ngayon na. Lumapit si Nestor at ipinatong ang kamay sa balikat ni Joey. Dahan-dahang lumingon si Joey at tiningnan sa mata si Nestor. Pag-isipan mong mabuti, sabi niya. May mga kamera sa lahat ng dako. Ang kamay ni Nestor ay nanatili ng isang sandali na hindi comfortable at pagkatapos ay dahan-dahang itinaas. Sa paligid ni Grotunda, 3 pang tao ang lumapit. Hindi sila dumating para tulungang si Elena. Dumating sila dahil ayaw nilang mayugnay sa masamang publisidad sa isang Sabado ni Gahapon. Si Brian Ramos, ang manager ng isang luxury watch boutique sa parehong koridor, ang unang dumating. Siya ay 42, payat, ang kanyang numinipis na buhok ay maingat na nakasuklay. Si Rachel Santos, na namamahala sa cosmetics counter, ay sumunod sa kanya na may kasamang amoy ng mamahaling pabango. Si Nicole Garcia, ang customer service supervisor para sa itaas na palapag, ay sumama sa kanila ilang sandali, hawak ang kanyang tablet sa dibdib na parang kalasag. Wala sa kanila ang nagtanong kay Elena kung ano ang nangyari. Wala sa kanila ang nagtanong kay Joey. Wala sa kanila ang nagtanong sa maliit na batang babae sa tabing ng haligi. Ibinulong ni Brian na dapat magpatupad ng mas mahigpit na mga patakaran ang silangan tungkol sa kung sino ang maaring magtagal sa premium concourse. Nagreklamo si Rachel na napapansin ng kanyang mas mahuhusay na kliyente ang ingay. Si Nicole, na ibinaba ang kanyang boses, ay ipinaalala sa lahat na ang bagong chief executive ay nagsimula na ang sarili niyang internal review sa customer culture ng mall at na ang isang insidenteng tulad nito ay hindi maaring hayaang lumaki at makita ng bagong chief executive. Ayusin mo to, bulong ni Amanda kay Nestor bago pa ito makita ni Ning VR. Si Elena, na nakatayo lamang ngang ilang talampakan ang layo, ay hindi nakpakita ngang anumang reaksyon sa pangalan. Ang kanyang tingin ay nanatili sa marmol. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang baba, sapat lang para pigilan ang kanyang manggamata sa pagluha. Nahuli ni Joey ang maliit na kilos. Ibinaling ni Brian ang kanyang atensyon kay Joey. Sinabi niya na dapat siyang umalis kasama ang kanyang anak, na ginagawa niya ang sarili na isang kahihiyan sa harap ng taong hindi kailanman maaalala ang kanyang mukha. Mahinahong tinanong siya ni Joey, anong uri ng manager ang tumutulong sa pampublikong kahihiyan ng isang matandang babae dahil maaring makaabala ito sa isang mas mayayamang mamimili? Nagbuka siyang bibig ni Brian, pagkatapos ay naksyara. Sinubukan ni Rachel ng ibang anggulo. Sinabi niya kay Joey, sa isang tono na sinadya upang maging banayad, na hindi niya naiintindihan kung paano gumagana ang isang mall tulad ng silangan. Hinayaan siyang matapos ni Joey. Sinabi niya, matapos siyang maubusan ng mga salita, na ang bagay na sumisira sa isang lugar na tulad nito ay ang sandali na nagsimulang maniwala ang mga staff nito na may karapatan silang magpasya kung aling matao ang karapat-dapat sa respeto. Lumapit si Nicole na tila natakpuan na niya ang linya na kanyang inensayo. Tinawag niya si Joey na isang nakmamagaling na nobody. Ang salitang nobody ay bumasak sa hangin. Narinig ito ni Lilia. Lumapit siya ng bahagya sa kanyang ama. Si Elena, na naramdaman ang paparating, ay itinaas ang kanyang mukha sa unang pagkakataon at direktang nagsalita kay Joey. Sinabi niya sa kanya na kunin ang kanyang anak at umalis, na magiging maayos lang siya. Tiningnan siya ni Joey. Pagkatapos ay tiningnan niya si Lilia. Kung alis ako ngayon, sabi niya, sapat na mahina para marinig lang ni Elena. Alalahanin ko ito sa tuwing tatanungin ako ngang anak ko kung anong uri ngang tao ako. Ang atensyon ng karamihan ay lumipat bago pa nila ito napansin. Ang mataw sa harap ay nagsimulang tumabi, hindi dahil inutusan sila, kundi dahil nakbago ang hangin. Si Marisol Villar, 28 taong gulang, ay lumabas mula sa executive elevator at tumuntong sa sahig ngang rotunda. Nakasuot siya ngang isang fitted na cream-colored na damit na eksaktong hanggang sa kanyang tuhod. Ang kanyang chestnut na buhok ay bumagsak sa malambot na alon sa kanyang mabalikat. Isang payat na gintong relo ang nakalagay sa kanyang pulso, ang tanging alahas sa kanyang katawan.
Naglakad siya tulad ng isang babaeng ginugol ang huling 6 na buwan sa pagbabasa ng bawat file ng reklamo ng customer sa kanyang sariling kumpanya. 2 hakbang sa likod niya ay si Ate Enrique Velasco, ang Chief Legal Officer ng Vile Holdings, isang maliit na maingat na lalaki na may pilak na balbas at isang tablet sa ilalim ng braso. Unang nakita ni Amanda si Marisol. Ang kulay sa mukha ni Amanda ay nagbago mula sa pamumula patungo sa pagiging putla sa loop ng 2 tibok ng puso. Ibinaba ni Brian ang kanyang mamata sa kanyang sapatos. Ang profesional na ngiti ni Rachel ay dumulas patagilid, pagkatapos ay nawala. Itinapat ni Nicole ang kanyang tablet sa sarili. Huminto si Marisol mga 10 talampakan mula sa maliit na bilok sa may butik at tiningnan ito. Nakita niya ang matandang babae na may namumulang pulso. Nakita niya ang natapong panyo na nasasahik pa rin. Nakita niya ang lalaking nakamaong na jacket na nakatayo sa pagitan ng matandang babae at ng security guard. Nakita niya ang maliit na batang babae sa marmol na haligi. Anong nangyayari dito? Agad ang pagbawi ni Amanda. Sinabi niya kay Marisol na nagkaroon ng isang maliit na sitwasyon, na isang matandang babae ay naging isang gulo, at isa sa mga customer ang nakialam sa security. Pinanggit niya ang customer experience. Pinanggit niya ang brand image. Ang mga mata ni Marisol ay lumipat sa pulso ni Elena. Ang balat ay naging malinaw, na rosas na papalalim patungo sa pula. Pagkatapos ay lumipat ang mga mata ni Marisol sa sahig, kung saan nakahiga pa rin ang puting panyo na may dumi. Protektahan ito mula kanino, sabi niya. Nagbukas ang bibig ni Amanda para sumagot. Pagkatapos ay nagsara. Si Joey, na hindi pa alam kung sino si Marisol, ay humakbang pasulong. Nagsalita siya ng kasing linaw ng pagsasalita niya buong hapon. Ma'am, sabi niya. Kinakalatkat po nila siya palabas dahil hindi nila gusto ang itsura niya. Tumingin sa kanya si Marisol at sa unang pagkakataon, kumislap ang kanyang kompostura. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pakilala. Ilang linggo na siyang nagbabasa ng mga ulat kung paano tinatrato ng kanyang staff ang ilang uri ng mga bisita. Sinabi lang itong lalaking nakamaong na jacket sa isang pangungusap. Dahan-dahang lumingon si Marisol at tiningnan si Nestor. Pinagbuhatan mo ba siyang kamay? Nahugis ang bibig ni Nestor ng isang sagot, ngunit walang lumabas na sagot. Isang huling pagtatangka ang ginawa ni Amanda. Ibinaba niya ang kanyang boses sa malambot na apurahang tono ng isang babaeng sumusubok na pamahalaan ang nakatataas. Sinabi niya kay Marisol na ang sitwasyon ay nasa kamay na ang matandang babae ay tumutugma sa profileng maga paulit-ulit na namamalimos na paminsan-minsan ay pumapasok sa itaas na concourse. Hindi siya pinutol ni Marisol. Hinayaan niyang magsalita si Amanda hanggang sa maubusan ito ngang gasalita. Pagkatapos ay nilampasan niya si Amanda nang hindi tumitingin sa kanya at huminto sa harap ni Elena. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang cream ng kanyang damit ay dumampi sa marmol. Dinampot niya ang puting panyo na nadumihan ng sapatos ng isang estranggero. Dahan-dahan niya itong ipinakpag. Tinupi niya itong isang beses at ipinatong sa libreng kamay ni Elena. Pagkatapos ay tumayo siya at inilagay ang kanyang palat sa ilalim ng braso ng matandang babay at itinaas ito na parang ginagabayan ang isang marupok na tasamula sa isang mataas na istante. Nang magsalita siya, nakbago ang kanyang boses. Ang kalmadong chief executive ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito ay may tumatakbong isang bagay na mas malambot at nakakatakot. Lola, sabi niya, hindi napasinghap ang rotunda. Natahimik ito sa paraang kung minsan ay natahimik ang isang silit kapag bumaba ang temperatura. Ang kamay ni Amanda ay umangat hanggang sa kalahating kanyang bibig at huminto sa ere. Tinitigan ni Brian si Marisol na parang hindi pa niya ito nakita dati. Ang ngiti ni Rachel ay tuluyang natunaw. Ang tablet ni Nicole ay dumulas pababa sa kanyang hita. Hinayaan ni Nestor na bumaksak ang kanyang braso sa kanyang tagiliran. Lumingon si Marisol at hinarap ang karamihan. Hindi niya kailangang itaas ang kanyang boses. Ito si Elena Villar. Sabi niya,
ang naktatang kauna-unahang tindahan ngang Westbridge, ang lola ko. Isang mahinang tunok ang gumalaw sa karamihan, kalahating hininga, kalahating bulong. Dalawa nga manager na inempleyo ni Marisol sa corporate level ang hindi sinasadyang umatras na parang nakatayo sila masyadong malapit sa apoy. Itinaas ni Marisol ang kanyang libreng kamay at hinawi ang isang piraso ang buhok mula sa sentido ang kanyang lola sa paraang maaring gawin ang isang apo sa isang kusina sa isang tahimik na umaga. Kumurap si Elena ngang isang beses. Dahan-dahan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mukha. Hindi siya mukhang nagtagumpay. Mukha siyang kakaibang malungkot. Si Elena ang nagpaliwanag sa kanyang sariling tahimik na boses kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi niya sa karamihan at sinabi niya kay Marisol na hiniling niyang pumasok sa silangan noong hapong iyon na nakasuot ng damit na isinusuot niya tuwing umaga sa kanyang unang 10 taon sa negosyo. Narinig niya sa pamamagitan ng mga sulat at tawag sa telepono mula sa mga lumang kaibigan na ang kanyang sariling mall ay nagsimulang maging isang bagay na hindi na niya nakikilala. Ayaw niyang maktakdang isang patibong. Gusto niyang makita. Lumingon siya nun kay Amanda at ang sinabi niya ay hindi malakas at hindi galit. Ito ay simpleng totu. 40 taon na ang nakalilipas, sabi niya. Ang unang tindahan ng silangan ay nabuhay dahil sa mga babaeng nakalumang sweater na pumapasok para bumili ng isang maliit na bagay para sa kanilang mapamilya. Hindi ko kailanman tinuruan ang isang empleyado na itulak ang sinuman palabas ng pinto dahil mukha silang masyadong pagod para mapabilang. Bukas ang bibig ni Amanda. Walang tuno na lumabas dito. Lumingon si Marisol ng isang bahagi patungo kay Ate Velasco. Hindi niya kailangang magbigay ng buong utos. Matagal na siya sa kumpanya para mabasa ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang tablet, gumawa ngang dalawang mabilis na pagpili gamit ang kanyang hinlalaki at naksalita ngang ilang pantik sa isang maliit na earpiece. Sa loob ngang 30 segundo, ang malaking screen ng advertising na nakamount sa gitna ngang rotunda ay nagdilim sa loob ng 1 segundo, pagkatapos ay muli itong umilaw. Sa pagkakataong ito, dala nito ang live feed mula sa security archive ng rotunda na rewind ng 20 minuto at pinabagal sa kalahating bilis. Ang unang frame ay nakpakita kay Elena Villar na maingat na lumalakad patungo sa Casa de Herencia, ang kanyang canvas bag sa kanyang balakang, ang kanyang kamay ay minsanang dumadampi sa marmol na haligi upang patatagin ang sarili. Sumandal siya sandali sa haligi, tiningnan ang maliit na pirasong ang papel sa kanyang kamay at tiniklop ito pabalik sa kanyang palat. Hindi siya lumapit sa isang customer, hindi siya humipongang isang display, hindi niya itinaas ang kanyang boses o ang kanyang kamay. Pagkatapos ay pumasok si Amanda sa frame. Ipinakita ngang screen ang kanyang nga braso na nakahalukip-kip, ang kanyang baba ay nakataas, ang kanyang bibig ay gumagalaw sa matalas na paraan na ginagamit niya kapag nagpasya siyang huwag pansinin ang isang tao. Ipinakita nito si Nestor na lumalapit, si Amanda na itinuturo si Elena, ang kamay ni Nestor na humahawak sa pulso ngang matandang babae. Ipinakita nito ang pagkahulog ng canvas bag. Isang batang empleyado sa loob ngang butik na nagtatakip ng kanyang kamay sa bibig para itago ang isang ngiti. Isang lalaking naka-charcoal suit na lumalakad sa ibabaw ng magamit ni Elena na parang basura. Pagkatapos, ay ipinakita nito si Joey. Ipinakitang screen na yumuko siya at pinulot ang malitrato at ang lalagyan ng gamot mula sa sahig. Ipinakita nito na tumayo siya sa pagitan ni Nestor at Elena nang hindi nagtataas ng kamay. Ipinakita nito si Lilia malapit sa marmol na haligi na may dalawang maliit na luha na tumutulo sa kanyang mapisngi. Sa buong rotunda, ibinabangang mataong nagfi-video gamit ang kanilang matelepono ang maito. Ang batang empleyado mula sa cafe ay naktakip ngang kanyang kamay sa bibig, ngunit sa pagkakataong ito hindi para itago ang isang ngiti. Ang lalaking naka-charcoal suit na lumakad sa ibabaw ng panyo ni Elena ay lumingon at mabilis na naglakad palayo. Ang mga teenager na naktawanan ay natahimik. Hinayaan ni Marisol na tumakbo ang feet hanggang sa dulo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Amanda. Saan ba talaga?
Sabi niya, ang banta. Mahina ang boses ni Amanda nang lumabas ito. Sinabi niya na kumilos siya alinsunod sa mga pamantayan ng brand. Sinabi niya na pinoprotektahan niya ang karanasan ng customer, umiling si Marisol. Hindi, sabi niya, kumilos ka dahil napakamalan mong klas ang kalupitan. Sinubukan ni Amanda na direktang kausapin si Marisol. Sinabi niya, sa isang nanginginig na tonong pahinging tawat, nawala siyang ideya na ang babae ay kanyang lola. Inulit niya ito, na parang ang pagulit nito ay magbabago sa kahulugan. Sinagot siya ni Marisol sa isang boses na napakapantay na kailangang bahagyang sumandal ang manakikinig para mahuli ito. Iyon, sabi ni Marisol, ang mismong problema. Kinailangan mo pa siyang maging isang importanteng tao bago ka naniwalang karapat dapat siyang respetuhin. Ang linya ay tumama sa rotunda na parang isang maliit at malinis na suntok. Lumingon si Marisol sa pangalawang guwardiya at inutusan siyang i-escort si Nestor sa security office, kung saan siya ay sususpendihin habang hinihintay ang isang formal na investigasyon sa paggamit ng pisikal na puwersa sa isang matandang bisita. Naglakat si Nestor sa paraang naglalakat ang isang tao kapag inulit niya sa kanyang isipan ang bawat hakbang ng kanyang shift. Pagkatapos ay lumingon si Marisol kay Amanda. Hindi niya ito ipinatawag sa isang back office. Sinabi niya sa kanya, sa harap ng butik na kanyang pinamamahalaan, sa harap ng rotunda na puno nga estranghero, na siya ay tinatanggal sa kanyang posisyon epektibo kaagad dahil sa pang-abuso sa autoridad para sa diskriminasyon laban sa isang bisita at para sa pinsala sa isang brand na ang pangalan ay inupahan siyang protektahan. Inutusan niya si Ate Velasco na koordinatang emergency closure ng Casa de Herencia para sa natitirang bahagi ng araw na may mandatoryong retraining para sa lahat ng staff nito bago muling magbukas ang mga pinto. Lumingon siya kina Brian, Rachel, at Nicole. Sinabi niya sa kanila na isang internal audit team ang makikipag-ugnayan sa bawat isa sa kanila sa loob ng linggo. Hindi na niya kailangang idagdag na ang audit ay hindi magiging maikli o banayat. Si Amanda, na 15 minuto lang ang nakalipas, ay nag-utos na kalatkarin ang isang matandang babae mula sa kanyang storefront, ay nakinig sa kanyang pakakatanggal sa harap ng parehong karamihan na nanut sa kanyang kalupitan. Hindi siya umiyak. Hindi siya nakipagtalo. Lumabas siyang butik na may 2 security escort ilang hakbang sa likod niya. At ang tunog ng kanyang matakong sa marmol ang pinakamalakas na tunog sa gusali. Nang malinis na ang koridor, lumingon si Marisol at naglakad pabalik kung saan nakatayo pa rin sina Joey at Elena. Huminto si Marisol, mga 3 talampakan mula kay Joey at hinayaan ang isang sandali na lumipas bago siya nagsalita. Sinabi niya sa kanya na isang gusali na may daang empleyado, 12 na nga kamera at 3 layer nga pamamahala ay hindi na protektahan ang dignidad ng isang matandang bisita noong hapong iyon at isang lalaki na walang badge at walang insentibo ang tumawid sa isang pampublikong sahig at ginawa ito ng hindi inuutusan. Hindi na mula si Joey. Nakibit balikat lang siya sa paraang ginagawa ng isang lalaki kapag sinusubukan niyang ibalik ang papuri kung saan ito nanggaling. Hindi ko po alam kung sino siya, sabi niya. Alam ko lang po na sinasaktan siya. Ang linya ay walang musika. Ito ay simpleng isang pangungusap na inihatid sa paraang inihahatid ng isang manggagawa ang isang katotohanan. Si Lilia, na naghihintay sa tabingang haligi sa buong oras, ay lumapit ng 3 mabilis na hakbang at yumakap sa bintingang kanyang ama. Yumuko si Joey at hinaplos ang likod ng kanyang ponytail at sinabi sa kanya na mayos na ang lahat, na naging matapang siya. Dahan-dahang lumuhod si Elena. Kinuha niya ang kamay ni Lilia sa kanyang manipis na kamay at hinawakan ito na parang isang bagay na masalan. Sinabi niya sa maliit na batang babae na mayroon siyang napakabuting ama. Si Lilia, pagkatapos ngang isang sandali ngang pagkamahiyain, ay sinabi pabalik kay Elena na ang kanyang ama ay laging tumutulong sa mga tao na minsan ay uminto.
silla sa hilid, NG kalsada, sa ulam para palitan, ang flat, nagulong NG, isang estranghero, na nagbuhat siya ng grocery sa apat na palapak para sa isang kapitbahay na sira ang elevator. Sinabi ito ni Lilia kay Elena sa paraang parang isang bata na naglalarawan ng isang bituin na nakita niya sa langit. Hindi itinaas ni Joey ang kanyang ulo habang nagsasalita siya. Hindi niya napaktanto na binibilang pala nito ang kanyang maliliit na gawa. Tinanong ni Marisol si Joey kung ano ang kanyang trabaho. Sinabi niya na siya ay isang maintenance technician na humahawak siya ng mag-cooling at electrical system para sa mga komersyal na gusali. Karamihan ay nasa kontrata, karamihan ay sa gabi. Sinabi niya ito sa paraang nagsasabingang panahon. Lumapit si Ate Velasco at may ibinulong kay Marisol. Tumingin siya sa screen at sumimangot. Sinabi niya kay Joey na 2 taon na ang nakalipas. Lumitaw ang kanyang panggalan sa isang maintenance report mula sa food court ventilation system na nagbababala sa panganib ng heat overload. Ang ulat ay binalewala dahil, sa mga salitang manager, ang teknisyan sa form ay isang kontratista lamang. 6 na buwan pagkatapos, ang food court ay napilitang maksarangang 2 linggo dahil sa eksaktong pagkabigo na hinulaan ng kanyang ulat. Tinanggap ni Joey ang impormasyon ng walang pagkagulat. Hindi siya humingi ng kredito. Sinabi lang niya, pagkatapos ngang isang sandali na sana ay walang nasaktan. Hindi nangako si Marisol ng anuman sa harap ng karamihan. Sinabi lang niya, bago umatras, na ang Silangan Mall ay gumugol NG na pakaraming taon. Sa pagsanay, samga empleyado, nito na yumuko ng elegante, samga customer na may pera, at napaka-kaunti sa pagtuturo sa kanila na manindigan para sa mga wala. 1 linggo pagkatapos, nakatanggap si Joey ng tawag mula sa opisina ng File Holdings na nagtatanong kung maari siyang pumunta sa Silangan sa Biyernes para sa isang pulong kasama si Marisol Filar. Isinama niya si Lilia dahil walang magbabantay sa kanya pagkatapos ng klase. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makaramdam ng iba. Hindi siya nakaramdam ng iba, ngunit iba na ang gusali. Ilan sa mga empleyado ay nakilala siya at tumango, at ang matango ay hindi tango ng pagpaparaya. Isang batang babay sa likod ng isang tindahan ng bulaklak ang ngumiti kay Lilia. Ang concierge sa information desk ay nagsabi ng magandang hapon at taos puso ito. Sinalubong sila ni Marisol sa isang conference room sa itaas ng pangunahing palapag, kung saan ang malawa na bintana ay nakatingin sa rotunda kung saan naganap ang mga pangyayari noong nakaraang linggo. Sinabi niya sa kanya kung ano ang kanyang inaalok ng malinaw. Gusto niyang kunin niya ang isang bagong posisyon sa File Holdings. Ang posisyon ay hindi umiral bago ang linggong iyon. Tatawagin itong direktor ng pag-ugali sa serbisyo at dignidad ng bisita. Ang trabaho ay hindi gagawin mula sa isang opisina. Gagawin ito sa sahig. Maglalakad siya sa mga koridor, sasakay sa mga service elevator, upo sa mga staff break room, at mag-o-audit ng personal sa paraan ng pagtrato sa bawat kategorya ng bisita na may partikular na pangangalaga para sa mga matatanda, mga manggagawa, mga magulang na may maliliit na anak, at sinumang tahimik na binalewala dahil sa hindi pagtingin sa bahagi. Sinabi ni Joy sa kanya sa huli na wala siyang executive education. Sinagot ni Marisol na ang Silangan ay mayroon ng mas maraming diploma kaysa sa etika at ang hindi niya mabibili sa isang search firm ay ang kahandaang sabihin ang tama kapwa walang may kapangyarihan na nanunod. Tinanong niya ito, sa wakas, kung bakit niya pinakatiwalaan siya nito. Hindi siya umiwas ng tingin dahil ginawa mo ang tama. Sabi niya, nung akala mo ay walang makapangyarihang nanunod, sinabi ni Joey kay Marisol na tatanggapin niya ang posisyon hindi dahil gusto niya ang titulo, kundi dahil gusto niyang lumaki ang kanyang anak sa isang mundo kung saan ang kabaitan ay hindi nakpapaliit sa isang tao. Ang hapon ay nagtapos sa ibaba sa rotunda. Nakaupo si Elena sa isang bangko malapit sa mga panlup na taniman.
isang bagong canvas bag sa kanyang paanan. Ang bag ay tinahina sa tahi. Hindi niya ito itinigil na gamitin. Ang maempleyado na dumadaan sa kanya ay humihinto ngayon para batiin siya sa pangalan. Tumatakbo si Lilia sa unahan ni Joey para bigyan siyang isang maliit na panyo na pinili niya sa isang tindahan sa kanto gamit ang prang naipon mula sa kanyang allowance na may burda ngang isang maingat na salita sa sulok na nagsasabing mabait. Kinuha ito ni Elena sa parehong makamay at dahan-dahang idinampi sa kanyang pisngi. Sumama si Marisol sa kanila pagkatapos ng ilang minuto. Tumayo siya sa tabi ni Joey nang hindi siya sinisiksik. Walang kailangang ipakita. Nariyan lamang ang marmol, ang makaniman, at isang maliit na batang babae na may hawak na pelus na kuneho sa isang tahimik na hapon. Tumingin si Lilia sa kanyang ama, ang kanyang boses ay maliit, ngunit malinaw. Daddy, sabi niya, alam mo po ba na importante siya? Tiningnan ni Joey si Elena sa bangko, sabak sa kanyang paanan. Tiningnan niya ang kanyang anak na naghihintay sa kanya na may pasensya ngang isang bata na naiintindihan na sa kanyang sariling paraan kung ano ang magiging sagot. Hindi, anak, sabi niya, at iyon ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Sa loop ngang isang lugar kung saan sinusukat ang matao sa pamamagitan ng mga tatak sa kanilang mga bag at ang halaga ngang kanilang masapatos, isang single father ang tahimik na pinatunayan ang kabaliktaran. Ang tunay na halaga, ang isang tao, ay hindi nakasalalay sa kung ano ang kaya nilang bilhin. Ito ay nakasalalay sa kung paano nila tinatrato ang mga walang may bibigay sa kanila. At minsan, sa isang gusali na punong marmol at salamin at mga tahimik na saksi, ang kailangan lang para paluhurin ang isang mayabang na sistema ay isang ordinaryong tao na handang humakbang pasulong habang ang lahat ay nagpasya na tumingin sa malayo.